the Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Pastor Jeff, magandang umaga sa iyo. Maganda ka talaga, ting umaga, Tsa. Good morning, Ted. Good Ay, morning ito sa ating lahat na magpapaganda ng subaybay. aura ng mga nakikinig sa atin ngayon na kanina ay gigil. Meron tayong letter ngayon, Pastor. Hindi ko na patatagalin ito. Basahin natin ang liham ni Go. Vina. Dahil mamaya, babalikan pa daw ni Manong Ted yung issue na yun. Ha? Abang kayo. May isa pa tayong kakausapin. Di pa tayo tapos dyan. Oh, ito na. Mamaya ulit yan. Let's go. Kalma-kalma muna tayo. Sa sulat na tayo. Pastor, ako po ay 32 years old. Single mother with simple dreams. Ang mabigyan ng magandang future ang aking nag-iisang anak na lalaki na si Joshua at magkaroon ng katuwang sa buhay na ituturing siyang parang sariling anak. Nasa second year college po ako nang mabuntis ako ng aking boyfriend na sa kasamaang palad ay hindi pinanagutan ito. Nagalit ang mga magulang ko at pinatigil ako sa aking pag-aaral. Hindi ko po natapos ang aking kursong education at maagang nagtrabaho upang may ipambili ng gatas at gamit ng bata. Natigil man ako sa pag-aaral na itaguyod ko naman ang pangangailangan naming mag-ina. Lahat ng klase ng racket ay pinapasukan ko, pagtitinda, pagkakashier at pagbebenta. Sanay naman ako na kaming dalawa ng aking anak o kaming dalawa lang ng aking anak. Pero sa totoo lang po, napakahirap, Pastor, na maging solo parent. Lalo na kung irresponsable ang nakabuntis sa'yo at hindi man lang nagpapadala ng sustento. Pero alam niyo po, meron pang mas mahirap. Ang lungkot na aking nadarama na dahil ako'y mag-isa at wala akong katuwang sa buhay. Masarap din sana yung may nag-aalaga sa akin na gagawin akong reyna sa munti naming bahay. Gusto ko rin magkaroon ng father figure ang aking anak at maranasan din ang pagkakaroon ng buong pamilya. Ang kaso iniisip ko, may lalaki pa kayang seseryoso sa akin kahit may anak na ako? May tatanggap po kaya sa sitwasyon ko na may +1 na ako at magiging instant tatay kapag ako ang kinasama? Ayaw ko pong mawalan ng pag-asa. Anong say mo, Brad? Yan nga po ang liham ni Vina at malamang yan din ang tanong ng ilang single mothers na nakatutok sa atin ngayon. Oo, Pastor Jeff, anong gusto mong sabihin at maipayo dito kay Vina na nanghihingi ng gabay sa'yo? Alam mo, Ate Vina, bago kita payuhan lang, ito lang si Tito Boy ang nagbe-birthday ngayon dahil naka-tune into every morning. Tito Boy ang happy birthday from Tita Julie. Ang bigat ng sulat ni Ate Vina, ramdam mo talaga yung may dalawa siyang malalim na thirst o uhaw sa puso niya. Una, yung pagnanais niyang itaguyod yung kinabukasan ng anak niya. Pangalawa, yung may pag-asa pa ba? Ayan, yung magkaroon ng opa, di ba? Yung may magmahal at tatanggap sa kanya bilang buo sa kanilang mag-ina. Well, Vina, una sa lahat, saludo ako sa iyo. Hindi biro maging single mama. Yung tapang at determinasyon mo para kay Joshua ay patunay lamang na may lakas na binibigay sa iyo ang Diyos sa araw-araw. Ang ibang tao kasi, Vina, iiwanan na lang yan. Alam mo yon? Mag-a-abroad ako, iwanan niya sa lolo't lola. Ngayon, may mga tao talagang hindi maiwasan yung ganung pagkakataon. Pero Bina, saludo ako sa iyo, pinanindigan mo talaga. And that already shows na mahal ka ni Lord at hindi ka niya pinababayaan. So, pangalawa kong sabihin sa iyo, hindi ka nag-iisa sa laban na to, Vina. May salmo para sa iyo, although ito para sa mga byuda, kasi hindi na mauso single mom nung biblical times. Kasi pag nagkaanak ka na wala kang asawa, okay, mabigat na karampatang parusa nung mga panahon na yon, hindi binubuhay kumbaga. Pero ito sa Salmo 68 verse 5, ayan, 68 versikulo 5, ang Diyos na tumatahan sa kanyang banal na templo, ang nangangalaga sa mga ulila at tagapagtanggol ng mga biyuda. Sabi ng verse na to, I am the father to the fatherless, defender of widows. Again, alam ko hindi ka widow, hindi ka byuda, pero parang ganito yung parallelism niyan. Ikaw ngayon ay single mom. Kahit wala mang ama si Joshua sa tabi niya ngayon, yung ama sa langit daw, tumatayong father to the fatherless. Okay? Siya yung tumatayong ama at tumatayo sa yung asawa pagka tayo may relasyon sa kanya. Tungkol naman sa love life mo, ito na, never lose hope, Ate Vina. Kung will ni Lord yan, darating yan. May mga lalaki pa rin akong na-meet, na nakapag-asawa ng single mom, na may mga anak, at nakita naman na totoo yung debosyon nila. Kung prayer mo ay isang tao na hindi lang mamahalin ka, kundi tatanggapin si Joshua, that is a godly desire.
Huwag kang matakot. Kung will ni Lord yan, ibibigay yan. Tandaan mo sa Bible, si Ruth, widow siya, may extra baggage na karga. Pero binigyan ni Lord ng asawa si Boaz. Naging lineage pa yun ni Jesus. So habang naghihintay, Ate Vina, huwag kalimutan, yung sarili mo rin, buuin mo. Huwag kang maghintay na mapapangasawa tapos pinababayaan mo yung sarili mo. Huwag natin kalimutan na there's always room for growth, for healing, to enjoy life at the present. Habang hindi pa dumarating si the one, gamitin mo yung panahon na to to improve career mo, skills, higit sa lahat, relasyon mo sa Diyos. Sa end, Ate Vina, ikaw ay hindi second class dahil ikaw ay single mom. Hindi ka damaged goods. Huwag mong ilalagay sa utak mo yan. Hindi ka sobra, hindi ka kulang, hindi ka burden. Ikaw ay anak ng Diyos. May dignidad, may halaga, may kinabukasang maganda. So kung may lalaki mang bibigay si Lord, sige. Pero despite that, tanggapin mo na mahal ka ni Lord at Divina. Keep dreaming, keep praying, keep trusting. Nakikita ng Diyos sa mga luha mo at ang longing mo. Hindi pa huli ang lahat, hindi pa tapos ang kwento ng buhay mo. Salmo 68:5, ang Diyos na tumatahan sa kanyang banal na templo ang nangangalaga sa mga ulila at tagapagtanggol ng mga byuda. Tayo manalangin, Lord. Salamat kay Ate Vina, yung kanyang longing, Lord, na one day magkaroon naman ng katuwang sa pagpapalaki kay Joshua. Hindi naman to, Lord, masamang adikain. Kaya, Lord, if it's your desire, ibibigay naman to, Lord God. Sabi mo nga, delight yourself in the Lord and He'll give you the desires of your heart. So the more, Lord, si Ate Vina mag-delight sa relasyon sa'yo, I'm sure, Lord, God, ibibigay mo yung tamang panahon at tamang lalaki pagdating ng panahon. So, Lord, ingatan nyo sila mag-ina. 10 na mga nakikinig ng mga single mom ngayon. Patnubayan nyo po sila, mag-provide ka sa mga needs nila. Ikaw po paano magtanggol sa mga naapi ng mga single mom at mga kulang sa provision. In Jesus' name, Amen. 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 Salamat, Panginoon, sa araw na ito, sa aming pakikinig muli sa magandang balitang hatid ni Brad Jeff. Lord, dito po kami humuhugot ng lakas at inspirasyon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, Brad. And forgive me, Brad, for I have sinned. I've never done my confession in decades. Ay, ang dapat mag-confess yung mga nagnakaw sa kabanang bayan. Alright. Sige, so Brad Jeff, ano muna ako, permis muna ako dito, hindi Hermes. Permis muna ako. Pumirmi ka muna sa amin dyan. sa mga waray-waray. Permis! Oo nga. Talaga, sit! Yun. Okay, Brad. Uy, ang ganda ng t-shirt mo, ha? Serve the people. Yes, lagi Opo. yan. Ano yan? Ito, permis yan. Permis to. Opo. Serve the people. Sana nababasa nila. Pero tulog pa sila, tulog. Okay. Sige. Salamat na marami, Brad. We'll catch you again tomorrow, Friday na naman. Okay, happy 40th birthday, Vicente Angela Sarcos. Thank you for always listening and tatay mo sa amin. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Muli, maraming salamat sa iyo, Brad Jeff. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!